Ezekiel Kabanata 33, ang tungkulin ng bantay. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ito ang sabihin mo sa iyong mga kababayan, kapag ipinasasalakay ko ang isang bayan, sila ay kailangang pumili ng isang bantay. Kapag nat-anuan nito ang seselake sa kanila, hihipan niya ang trumpeta bilang babala sa mga tao. Sinumang makarinig sa babala ngunit nagsawalang bahala at napatay ng mga kaaway, walang pananagutan ng bantay sa kanilang kamatayan. Kasalanan na nila kung mamatay sila sapagkat hindi nila pinansin ang babala, maliligtas sana sila kung sila'y nakinig. Ngunit kung hindi hinaypa ng bantay ang trumpeta pagkakita niya sa mga seselake at may napatay na kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. Ikaw, Ezekiel, ang ginagawa kong bantay ng Israel, anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaalam sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang masama gayon may hindi pa rin ito nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan ngunit wala kang dapat panagutan. Tungkulin ng bawat isa, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa mga Israelita ang inuulit-ulit nilang sila'y nagunguna sa kasamaan kaya hindi na sila mabubuhay. Sabihin mong ipinapasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan na ang sinumay mamatay sa kanyang kasamaan, nais kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mong ang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makakapagligtas sa kanila kung magpakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya paparusahan. Ngunit kung ang mabuti ay magpakasama, paparusahan siya. Sinabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay subalit kung magtitiwala siya sa kanyang kabutihan at nagpakasama, mawawala ng kabuluhan ang kanyang kabutihan, mamamatay siya sa kasamaang kanyang ginawa. Tungkol sa masama, sinabi kong siya ay mamamatay. Gayunman, kapag tinalikuran niya ang kasamaan at nagbagong buhay, tumupad sa kanyang pangako, isinauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay, at hindi na gumawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Hindi na aalalahanan ang dati niyang kasamaan. At dahil sa kanyang pagpapakabuti, mabubuhay siya. Ezekiel, sinasabi ng iyong mga kababayan na hindi makatarungan ang ginagawa ko gayong ang pamumuhay nila ang hindi tama. Mamamatay ang matuwid na magpakasama ngunit ang masamang magbagong buhay at gumawa ng mabuti ay mabubuhay. Gayon may sinasabi ninyong hindi matuwid ang aking ginagawa. Mga Israelita, hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Ang pagbagsak ng Jerusalem, ng ikalimang araw ng ikasampung buwan ng ikalabindalawang taon ng aming pagkabihag, isang pag-anti mula sa Jerusalem ang nagsabi sa akin, wasak na ang Jerusalem. Umaga nang dumating sa akin ang balita. Noong gabi bago ito dumating, nadama ko ang kamay ni Yahweh. Hinipo niya ang aking bibig at ako'y nakapagsalita. Ang kasamaan ng mga tao. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sinasabi ng mga naninirahan sa wasak na lungsod ng Israel na nag-iisa si Abraham nang ibigay sa kanya ang lupaing ito. Ngayong marami na sila ay kanila na ang lupaing iyon. Sabihin mong ipinapasabi ko, kumain kayo ng karneng may dugo, samamba sa mga Diyos-Diyosan, at pumatay ng tao, sa kabila ba nito'y inaasahan pa ninyong mapapasa inyo ang lupaing ito? Nanalig kayo sa talam ng tibak, gumawa ng kasuklam-suklam na mga bagay at sinipungan ang asawa ng inyong kapwa, sa kabila ba nito'y inaasahan pa rin ninyong kamti ng lupain? Sabihin mong ipinapasabi ko na papatayin sa tibak ang lahat ng naninirahan sa wasak na lungsod, ipalalapa naman sa mga hayop ang nasa kaparangan, at papatayin sa salot ang mga nasa tanggulan at mga taguan, sisirain ko ang buong lupain, at aalisin ang kapangyarihang ipinagmamalaki nila, ang matataas na lugar ng Israel ay gagawin kong dakong mapanglo anupat ni walang magnanais dumaan doon, kung mawasak ko na ang buong lupain dahil sa kasuklam-suklam nilang gawain, makikilala nilang ako si Yahweh, ang bunga ng pahayag ng propeta sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, nagsasama-sama ang iyong mga kababayan at pinag-uusapan ka sa mga baybay pader at mga pintuan, sinasabi nila sa isa't isa, halikayo at tingnan natin kung ano ang ipinapasabi ni Yahweh, sama-sama nga silang pupunta sa iyo upang pakinggan ka ngunit hindi naman nila isasagawa ang kanilang maririnig, pupurihin nila ang iyong sinasabi ngunit kasakiman din ang maghahari sa kanila,
Ituturing ka lamang nilang isang mahusay na mga awit at batikang manunugtog. Makikinig sila sa iyo ngunit di naman isasagawa ang kanilang maririnig. Kapag nangyari na ang sinasabi mo sapagkat tiyak namang mangyayari, malalaman nilang may isang propetang ang nagsabi nito sa kanal.